Tanungin natin siya nung kanyang opinion dito sa TomTom Traffic Index. Baka naman hindi pala to accurate o may kinikilingan. Good morning po, Attorney Ariel. Si Xander po ito at si Angel. Sando, Angel, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo. Nabasa nyo na po yung resulta po nitong TomTom, ano ba ito? TomTom Club? Traffic Index. Oo, Traffic Index. Oo. Nabasa po natin, nakita rin po natin sa mga balita, sa social media, at hindi naman tayo nagulat doon. Okay, so parang inaasahan nyo na rin po ito, sir. Well, hindi naman natin inaasahan, pero ayaw natin na nandun tayo sa number 1. Pero, ika nga, when you experience already the traffic every day, it's an everyday thing, then you would know. No? And then comparing it to other Asian nations, talagang mabigat yung traffic sa atin. Kasi yung traffic sa atin, hindi lang yun traffic sa na-experience mo sa rush hour, kundi Correct. buong araw. Buong araw. Oo. At yung traffic na yun, talagang as if na there are solutions na sinasuggest. Pero ang even MMDA, no, ang sabi nila, number 1 is because of the volume of Sasakyan. vehicle. Oo. And sa amin, that's one. And the number 2 is that the road network did not catch up with the increase of the number of vehicles. Number 3 is the public transport system failed to shift to public transport car owners. No, kasi yung mga car owners kasi kung ang public transport natin mainam, abay malaking katipiran sa mga may dekotse yan. Less sa gas sa parking, sa gas, etc. No? Kaya lang, titisin na lang nila yung traffic kasi makikipag-sabayan sila sa pagsakay. Yun riding experience ng mga ordinary commuters, mabigat. No? At tuloy, baliktad ang nangyayari. Kapag yung mga commuters, simula wala silang sariling mga kotse, pero nakagaan-gaan sa buhay, number 1 na bibili nila, pagka nakagaan-gaan sa buhay at mayroong mga low down payment, may mga ganon, is mag-ano sila bibili sila sa sarili na sasakyan. Kotse o motor, di Hindi ba na po? nga luxury ngayon ang sasakyan, Attorney Ariel, di ba? Oo, kaya ganon. Ngayon, so that's, I think ang kailangan natin, how to decrease the volume of vehicles. Number 2, road network, kailangan dumami. We have to see the entire map of Metro Manila. Baka meron kasi mga singit-singit dun na na maaring nababarahan lang ng mga illegal infra na kapag na-inalis mo yun, could connect the road network and be an alternative route. Just ang isang halimbawa dyan, if you are familiar with Quezon City, yung Hema D. Hema D, dati may nakabara from E. Rodriguez, you need to pass by Morato to reach the Timog. Ngayon, dahil doon, nabuksan yun, naaalis yung bara, may alternate route. And that's very helpful. So if we have a road network, humabol yung road network, maganda yun. Ay, we have flyovers. Okay yan, may maraming flyovers. Kaya lang, it did not catch up with the number of vehicles. Makikita niyo mga flyovers natin ngayon. Kahit may bayad, traffic na rin. Oh, correct. Skyway. Oh. So yun yung mga nakikita po natin na na kinakailangan tutukan. It's not really the fault of this government, no? Hindi lang naman tong admin na to. Even in the past, kumbaga, hindi natutukan no? In the 80s, we have an LRT, pero ilang dekada bago nasundan yun, yung mass transport na yun. And then, we have several mass transport system na ginagawa ngayon. That's good. But kailan sila mag-ooperate? Subway. Matagal pa. Oo. Tapos yun nga yung kultura ng ating mga we cannot blame them kasi
kapag araw-araw ka nakakadanas ng hirap sa public transport, talagang pag nakagaan-gaan ka, pili na muna ako ng sasakyan. Yan. Tsaka ang dami ng Pati- ano ngayon, yung hulugan, attorney, di ba? Oh, yung easy down payment, Yes, zero down payment, easy installment payment. Pero pag na-check mo, maraming hindi na nakakabayad. Marami nareremata na. Pero nandyan pa rin. Kasi marami nagpapakasalo. No? Even na meron tayong chattel mortgage law, doesn't matter. Car pasalo, maraming ganun. Yung di pa na nakakabayad. Opo. So, ganun talaga. Kaya yun, sa TomTom, hindi na nakakagulat yun. Opo. Kayo po ba ay napasyal na po ng Davao City? Ano pong masasabi po ninyo dahil mas mataas po yung kanilang ranking Pang 12. oo, bilang matraffic po versus Ganun Metro din. Manila? Volume din. Tapos the volume of vehicles doon, infra, di ba? It's really the same. No? Para sa amin, sa LCST, pareho lang yung cost ng traffic. Opo. Opo. Attorney Ariel, doon din po sa pag-aaral ng TomTom, ang sinasabi po nila, halos 6 na araw daw po kada taon ang nasasayang na oras sa mga Pilipinong commuter dahil sa matinding Sa amin traffic. po, pinag-aralan namin po dyan, hindi lang 6 na araw isang taon, about 22 days in 1 year. Yun po sa amin. For an ordinary commuter. They are losing about a month, almost a month. No? Kasi hindi lang yung traffic ang kinocompute namin, kundi yung bago kang makasakay. Opo, correct. Kasi kanina nabanggit nga ninyo po yung no? May nabanggit kayo yung from the airport to Singapore, yung 2-day hotel, madali. Opo. That is also one of the problems sa riding experience natin. No? Yung riding experience ng mga commuter, yung lipat, mahirap. Totoo. Napakahirap lumipat at mahaba yung panahon na pumipila ka. No? Kaya pag kinumpute mo yon, hindi lang 6 na araw nawawala sa'yo. Kasi karaniwang commuter, araw-araw papasok, alas 4 ng umaga, nandun na yon. No? Para makasakay. At ang problema din sa atin, no, dun sa mga loading and unloading, walang pilahan. Walang pilahan. Ay, sir, tinatawag na yata kami dun sa kaso namin. Opo. Okay, maraming salamat Maraming po. salamat po, Thank you, Attorney Attorney. Ariel Linton. Pasensya na po. Opo, we understand po. Salamat po sa pagpapaunlak sa ating programa.